Dominant Protector. Credit to the author. 6,611-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mukhang wala naman siyang masamang intensyon. Hindi tumigil sa paglalakad si Terence, ngunit nanatili ang kanyang espiritual na pandama kay Hermie. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi siya sinundan ng lalaki. Sino ang nagsabing wala siyang masamang intensyon? Sa tingin ko ay sinusubukan kanyang gamitin bilang panangga para makuha ang atensyon ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit para magamit niya ang pagkakataong makatakas. Ang malademonyo ay kabilang sa kategorya ng pagiging delusional at mahilig mag-isip ng masama sa mga tao. Kung lalabas siya ngayon, baka siya na lang ang maging panangga natin. Ngumiti si Terence at nagpatuloy sa paglakad ng walang pag-aalala. Maya-maya, sa wakas ay nagmamadali siyang lumabas ng kagubatan. Wala si Hermie. Hindi alam kung nakaalis na siya sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell o kung nasa loob pa rin siya ng Forma Scion. Paano mo nagawang sirain ang spell formation ng sekta ng heavenly spell formation? Sumuko ka na. Bigla, tatlong lalaking nakasuot ng parehong asul na roba ang sumugod kay Terence, nakaturo sa kanya ang pinuno at sumisigaw. Alam kong ginagamit ka ni Hermie bilang kalasag. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na bagay ay maaari pa ring magsalita ng mga sarkastiko sa gilid ng mahinahon. Hindi na inabala ni Terence ang multo, hindi naman mahina ang tatlong lalaking nakaasul na damit, bawat isa sa kanila ay nasa huling yugto ng pag-akyat sa bundok. Kung isa lang itong laban, hindi ito magiging banta kay Terence. Gayunpaman, silang tatlo ay nakatayo sa isang napakaabanteng Forma Scion. Talagang ginamit ng husto ng sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ang daw ng mga Forma Scion. Tatlong late-stage Mountain Split Cultivator na nasa peak late stage, matapos mabuo ang tila simpleng battle formation na ito, ang kapangyarihang kaya nilang ilabas ay mas mataas ng isang buong antas. Medyo naging problema ito para kay Terence. Katumbas ito ng tugatog ng huling yugto ng likha ng mundo. Hindi naman sa hindi sila kayang harapin ni Terence, pero hindi rin naman madaling manalo. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang umalis sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell sa lalong madaling panahon. Kung mapipigilan sila, mahihirapan silang makatakas kapag dumating ang mga eksperto para suportahan sila. Nakapagdesisyon na si Terence. Sumabog ang kapangyarihan ni Thunder mula sa kanyang katawan at ginamit niya ang kanyang Thunder Escape Technique. Nakalusot si Terence mula sa gilid at iniwasan ang tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit. Gusto mo pa ring tumakbo? Ngayong nakarating ka na sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell, kailangan mong manatili rito ng masunurin. Malamig na tumawa ang nangungunang lalaking nakasuot ng asul na damit at itinaas ang isang watawat. Bahagyang nanginig ang nakapalibot na espasyo, na pumutol sa teknik ni Terence sa pagtakas gamit ang kidlat. Labanan na walang takas. Naantala ang kanyang teknik sa pagtakas gamit ang kidlat, at natisod si Terence. Pinatatag niya ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay naging pangit. Ang kanyang pinakamahusay na mga baraha ay ang teknik sa paggalaw ng kidlat at ang mga pakpak na may bilis ng multo. Ngayong nakulong na siya sa no escape spell ng sect ng pagbuo ng mga spell sa langit, nasa malaking problema siya. Hindi niya alam kung kaya pa rin ang pormasyong ito na mag-lock ng espasyo, pero malamang na hindi ito makakalusot. Kung gusto ni Terence na umalis, kailangan niyang patayin ang tatlong ito. Hehe, hindi ko inaasahan na alam mo pala ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat. Sa kasamang palad, kahit alam mo pa ang lahat ng teknik ng pagtakas, makakalimutan mo pa rin ang tungkol sa pagtakas mula sa teritoryo ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Mabilis na lumapit kay Terence ang tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit. Ang lalaking nagsalita kanina ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Terence nang may pangungutya. Ha! Ang dami mo namang sinasabi. Kumaibot ang mga labi ni Terence, medyo may paghamak. Ang mga kababalaghan ng mundo ng mga mortal ay napakaganda na kahit ang pinakamaliit na ekspresyon ay makikita. Lalong nanlamig ang mga mata ng lalaking nakasuot ng asul na damit nang makita niya ang ekspresyon ni Terence. Dahil hindi sila magkasundo, walang panig na interesado sa pag-uusap ng mga kalokohan. Handa na silang lumaban.
Gustong umalis ni Terence sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, ngunit inakala ng lalaking nakasuot ng asul na damit na hawak niya si Terence sa kanyang palad. Mula sa pananaw ng lalaking nakaasul na damit, ang lakas ni Terence ay mas mahina kaysa sa kanilang lahat. Ang pagtutulungan nilang tatlo ay parang paggamit ng martilyo para basagin ang isang mani, kasing dali lang ito ng pag-alis ng alikabok. Matagal ang hustisya ng langit. Malakas na sumigaw ang nangungunang lalaking nakasuot ng asul na damit, at ang porma sayon ng labanan ng tatlong tao ay agad na naglabas ng isang marahas na pagbabago-bago ng Zinchi. Isang malalabong Zinchi na mahirap makita ng hubad na mata ang agad na bumalot sa lugar kung saan naroon ang apat na tao. Sa totoo lang, seryoso talaga si Terence sa ginawa niya. Mukhang kakaiba, pero halatang islang itong paghihigpit at suporta. Muling sumili ang nagyayelong apoy sa katawan ni Terence, at sumabog ang mabangis na apoy na bagwa palm. Sa ilalim ng mga asul na apoy, ang kapangyarihan ng mabangis na apoy na bagwa palm ay tumaas ng husto. Halatang nababalot ito ng hamog na nagyelo at nagbabanta ang malamig na hangin, pero mayroon itong napakataas na temperatura na kayang sumunog sa lahat. Ito ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Mag-ingat kayong lahat. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakaasol na damit nang magbabala siya sa malalim na boses. Kasabay nito, mabilis niyang kinentrata ang lambat ng tunay na chi. Hanggat kaya niyang kontrolin si Terence, wala siyang dapat ikatakot sa langit at lupang spirit fire. Kasabay ng isang malakas na kalabog, kumalat ang tunay na chi ng palad ng mabangis na apoy na 8 trigrams. Umatras ang magkabilang panig. Walang sino man ang nakalamang. Ang malalabong tunay na chi ay napunit dahil sa malakas na apoy na nagmumula sa palad ng 8 trigrams, at wala na itong anumang banta. Gayon din, matapos masira ng mabangis na apoy na 8 trigram palm ang lambat ng Zinchi, naabot din nito ang dulo ng lakas nito at naglaho. Ang unang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay maituturing na tabla. Hindi ko inaasahan na ganito kakalakas. Minaliit kita. Ngumiti ng masama ang pinuno ng mga lalaking nakaasol ang damit, nakatitig kay Terence na parang isang grupo ng mga lobo na nakatitig sa kanilang biktima. Ang dami mong kalokohan, kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Naiinip na sabi ni Terence. Kailangan niyang milos ng iba kahit nakasuot siya ng maskara. Sa totoo lang, medyo nagulat si Terence sa lakas ng tatlong ito. Mukhang magkapantay sila, pero sa totoo lang, pakiramdam ni Terence ay nasa kawalan siya. Sa pagkakataong ito, ang mabangis na apoy na 8 trigram ay sinuportahan ng nagyayelong apoy at ng hindi inaasahang atake, ngunit sa huli, sila ay nasa magkatabla lamang, kaya hindi ito maituturing na tabla. Napakatigas ng ulo mo. Sa tingin mo ba ay may sapat kang kumpiyansa para labanan kami dahil lang sa mayroon kang espiritual na apoy ng langit at lupa? Isang biro. Tumawa ang lalaking nakaasol na damit. Iniisip na niya kung paano mahuhuli ng buhay si Terence para sa pananaliksik. Taglay niya ang Thunder Escape Technique, ang Heaven and Earth Spiritual Fire, at kayapan niyang lumaban ng higit sa kanyang antas. Tiyak na may itinatagong malaking sikreto ang taong iyon. Hanggat makukuha nila ang sikretong ito, tiyak na tataas ng malaki ang lakas nilang tatlo. Kaya, para makuha ang lihim ni Terence at maiwasan ang panghihimasok ng sekta, nadama ng pinunong nakasuot ng asul na damit na makabubuting maalis si Terence sa lalong madaling panahon. Gago! Malalaman lang natin kung sino ang katawa-tawa pagkatapos nating mag-away. Sinadya ni Terence na marain habang ginagamit ang kanyang mga hakbang na parang paro-paro, at lumitaw sa tabi ng tatlo na parang multo. Ilang arko ng kidlat ang lumitaw mula sa hangin at inatake silang tatlo. Kasabay nito, sinubukan nilang putulin ang koneksyon sa pagitan nila at ng pormasayon ng labanan. Parehong eksperto sa mga pormasayon sina Terence at ang Malditang iyon, at kahit na napakaganda ng pormasayon, hindi ito sapat para guluhin sila. Hanggat makakahanap siya ng pagkakataon para hatiin ang koneksyon sa pagitan nilang tatlo, mas madali para sa kanya na harapin ang kahit sinong lalaking nakaasol na damit. Bagamat kayang pigilan ng no-escape formation ang lightning escape technique, hindi nito naapektuhan ang lightning attribute martial skills. Nabigla ang trio na nakaasol na damit at direktang tinamaan. Sunog ang kidlat sa labas at mahapdi sa loob. 6,612. Hindi maganda. Nabigla ang pinunong nakasuot ng asul na damit.
Agad niyang napagtanto na nawala na siya ng contact sa pormasayo ng labanan ng kanyang dalawang kasama. Gayunpaman, manhid ang kanyang katawan dahil sa kidlat at hindi makagalaw. Sa isang laban sa pagitan ng mga masters, kahit ang pinakamaliit na butas ay masasalo ng kalaban, kaya paanong mapalampas ni Terence ang pagkakataong ito? Tumigil ka. Galing kami sa sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit. Kung maglalakas loob kang hawakan kami, hindi kami titigil hanggat hindi kami namamatay. Nagawa pang sumigaw ng isa pang lalaking nakaasul na damit, ngunit hindi man lang natinag si Terence. Bahagyang dumapo ang asul na apoy sa tatlong lalaking nakadamit asul, at nagsimulang bumalot sa kanila ang hamog na nagyelo, sinunog ang kanilang mga katawan na hindi pa nakakabawi mula sa pamamanhid. Pasensya na, ayokong patayin ka. Sa kasamaang palad, kung hindi ka mamamatay, mamamatay ako. Bumantong hininga si Terence at kinuha ang mga storage bag mula sa tatlo. Hindi itinago ng pinunong nakaasul na damit ang kanyang kasakiman at pagnanasa kay Terence, kaya hindi nakaramdam ng anumang pagkakasala si Terence sa pagpatay sa kanila. Kahit nakaraniwang mabait na tao si Terence, medyo malamig ang dating niya sa mga sandaling ito. Senior Ghost, nasaan ang mga array flag para ma-activate ang no escape array? Hindi na hinintay ni Terence na mamatay ang tatlo at sinimulan na niyang hanapin ang mga bandila ng pormasayo na itinapon ng lalaking nakasuot ng asul na damit. Kung gusto niyang tumakbo ng mabilis, kailangan niyang gamitin ang lightning evasion technique o ang transfer talisman. Kung ganoon, kailangan niyang basagin ang no-fly escape formation. Syempre nahanap ko na siya. Ikaw lang siguro ang hindi nakakahanap sa kanya matapos mo siyang panooring lumaban para makatakas, di ba? Nanunuya ang nakapangangilabot na bagay. Sige, tama ka. Hindi ako makapagsalita. Wala sa mood si Terence na makipagtalo tungkol dito. Kasunod ng mga tagubilin ng multo, matagumpay na natanggal ni Terence ang bandila ng pormasayon, ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na presyon ang bumaba mula sa kalangitan. Ang tapang mo! Paano mo nagawang sirain ang spell formation ng ating sect na Heavenly Spell Formation at patayin ang tatlo sa mga disipulo ng ating sect? Gusto kong makita kung ano ang maaasahan mo. Isang matandang boses ang dumagundong sa hangin, halos magsuka ng dugo si Terence. Hindi lang iyon, ang chi at dugo ni Terence ay nagkagulo dahil sa presyon at mga sound wave. Hindi maayos na dumaloy ang kanyang chi, hindi niya man lang maibuka ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed, lalo na't hindi niya magamit ang lightning escape. Gamitin mo agad ang talisman sa teleportasyon. Ang matandang bagay na ito ay napakalakas. Siya ay nasa ganap na antas ng kaharian ng pagwasak ng dagat. Tiyak na hindi ikaw ang kanyang katapat. Agad na naging balisa ang nakapangangilabot na bagay. Kung si Terence ay pabagsakin ng matandang lalaking ito, siya ay magiging pile o kung hindi man ay mamamatay. Imposibleng makaalis siya sa lugar na ito. Ang tanging pagkakataon niya ngayon ay gamitin ang teleportation talisman para makatakas habang pinapatay ang no escape array. Pagkatapos, maaari na niyang gamitin ang lightning escape technique o ang wood escape technique para makatakas. Hindi ako makagalaw. Kinakausap ng espiritu ni Terence ang malamulto, ngunit ang kanyang katawan ay dumura ng isang subo ng dugo. Labis siyang nagulat. Hindi naman sa ngayon lang nakakita si Terence ng Seraph Realm Master. Nakalaban na niya ang isa noong isa pa siyang profound, at gumamit pa siya ng lahat ng uri ng paraan para patayin ang isa. Dahil dito, hindi masyadong inisip ni Terence ang mga cultivator na sumisira sa dagat. Naramdaman pa niya na pagkatapos niyang makapasok sa yugto ng pagbukas ng bundok, kahit hindi niya matalo ang isang cultivator na sumisira sa dagat, maaari pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili at tumakas. Hindi niya inaasahan na wala siyang kakayahang lumaban sa ilalim ng pressure ng kabilang panig, lalo na't hindi niya protektahan ang kanyang sarili. Ito ay tunay na isang pakiramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Ngayong naisip niya na, hindi na nakapagtataka na wala man lang pakialam ang Vermilion Bird kay Terence. Sa paningin ng ibong Vermilion, si Terence ay isang langgam na kaya niyang durugan sa isang iglap lang. Sa espasyo ng Jade, ang sampaang iyon ay nagpapanik. Kung hindi makagalaw si Terence, hindi niya maa-activate ang teleportation talisman, ang sitwasyon ay nasa pinakamatinding sandali nito. Nagawa ng eksperto sa split realm ng sekta na supulen si Terence ng ganito kalaki kahit nasa malayo pa ito.
Kung bababa siya, mawawala ng pagkakataon si Terence na makatakas magpakailanman. Gamitin mo ang lumilipad na platito. Tila ang lumilipad na platito ni Jenny ang tanging bagay na maaaring paganahin ng hindi gumagalaw. Kung ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay handang tumulong, maaaring mabawasan nito ang panganib ni Terence. Gayunpaman, ang lakas ng matandang halimaw na humahati sa dagat ay hindi maarak. Marahil ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay mapapatay sa sandaling lumitaw ito. Tutal, isa lamang itong dilaw na antas ng apoy ng espiritu ng langit at lupa. Tumanggaw si Terence at binitawan ang lumilipad na platito. Agad nitong pinalaki at hinaranggan ang dinadaanan ni Terence. Bumukas ang pang-ibabang hatch, handa nang hilahin si Terence papasok. Nawala ang presyon ng matandang halimaw na humahati sa dagat, at nabawi ni Terence ang kanyang kakayahang gumalaw. Epektibo naman. Tuwang-tuwa si Terence. Agad siyang kumuha ng isang talisman para sa teleportasyon at inactivate ito. Hindi inaasahan ni Terence na makakatakas ang lumilipad na platito mula sa sekta ng langit. Ang sekta ay puno ng mga pormasayo na pumipigil sa paglipad, at ang matandang halimaw na may malaking bilog ng kaharian na humahati sa dagat ay kayang pigilan ang lumilipad na platito bago pa ito bumilis. Kaya naman, ang pinakaligtas na paraan ay ang paggamit pa rin ng talisman sa teleportasyon. Malapit nang bawiin ni Terence ang lumilipad na platito pagka-activate niya ng anting-anting, ngunit isang nakakatakot na atake ang nagmula sa langit at binasag ang lumilipad na platito. Bahala ka na. Hindi napigilan ni Terence ang magmura. Dumudugo ang puso niya. Ito ang unang flying saucer na ginawa ni Jenny nang may labis na pagsisikap, at nabasag ito ng matandang hanggal na ito. Hindi mabilang na mga piraso ang nagkalat sa lahat ng direksyon, ngunit hindi alintana ni Terence ang sakit. Tinamaan naman siya ng lumilipad na platito. Kung tumama ang atake, malamang na nakamamatay ang pinsala ni Terence kahit na na-activate ang talisman ng teleportasyon. Malapit na iyon. Mabuti na lang at pinahusay mo ang flying saucer. Kung hindi nito makakayanan ang atakeng ito. Hindi mapigilan ng multo na panasan ang malamig nitong pawis, ramdam ang takot sa puso nito. Hindi alam ni Terence kung hanggang saan ang kayang abutin ng mga talisman sa teleportasyon, at hindi siya sigurado kung kaya niyang iwan ang teritoryo ng sekta ng Heavenly Formation ng sabay-sabay. Hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras at ginamit ang lahat ng mayroon siya, maging ito man ay kanya o mga samsam sa digmaan. Hindi ibinuka ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang ghost seed hanggang sa maubos niya ang lahat ng talisman sa kanyang kamay na ginagamit sa teleportation. Nahihilo ang kanyang ulo, at patuloy siyang lumipad sa mababang altitude. Sus Mariosep, kahit na sinusubukan ni Terence na tumakbo, paminsan-minsan ay may babala pa rin ang Jade Space. Malinaw na hindi tumigil ang paghabol ng sekta ng Heavenly Array kay Terence. Subukang baguhin ang ruta mo hanggat maaari. Huwag ka nang dumaan sa diretsyong linya. Sabi ng nakakatakot na bagay sa malalim na boses. Para makalayo ng husto hanggat maaari, palaging pinapagana ni Terence ang mga talisman sa teleportasyon sa isang direksyon, mapapataas nito ang distansya, ngunit mas mapapadali rin ito para sa kalaban na masubaybayan siya. Senior Ghost, paano nila natukoy ang lokasyon ko? Posible kayang may problema ako. Sa kabilang banda, kumalma si Terence. Hindi sana nagkaroon ng pagkakataon ng matandang halimaw na maglagay ng baka sa kanya, maaari kayang mayroon siyang aura mula sa pagpatay sa tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit. Nag-isip sandali ang malademonyong bagay, at pagkatapos ay sabay na sinabi ng dalawa, isang supot ng lalagyan. 6,613. Matapos patayin ang tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit, kinuha ni Terence ang kanilang mga storage bag, ngunit hindi niya inilagay ang mga ito sa Jade Space. Itinabi lang niya ang mga ito sa kanya. Ang tatlong storage bag na ito ay may parehong estilo at may parehong insignia. Malinaw na ipinamahagi ang mga ito ng sekta ng Heavenly Spell Formation, kaya normal lang na gamitin ang mga ito para subaybayan ang mga tao. Kinuha ni Terence ang tatlong storage bag at kinumpirma ito. Nang panahong iyon, casual lamang niyang nakuha ang mga samsam ng digmaan. Hindi niya inaasahan na matuntin siya ng sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell batay dito. Mabuti na lang at nagising siya sa oras.
Mabilis na inilipat ni Terence ang mga gamit sa espasyo ng Jade at sinindihan ang nagyayelong apoy, na sinunog ang 3 bag hanggang maging abo. Parang may bayan sa di kalayuan. Pupuntahan ko muna at aalamin kung ano ang lugar na ito. Tandaan mong baguhin ang iyong hitsura. Napansin ng multo ang isang bayan na hindi kalayuan nang huminto sandali si Terence. Tumango si Terence at binawi ang kanyang ghost speed wings, at lumipat sa wood escape. Kahit mas mabagal ang bilis, hindi ito nag-iiwan ng anumang bakas, kahit amoy. Para mapigilan ang paghabol sa kanya ng sekta ng Heavenly Array, nagsikap ng husto si Terence. Tutal, mas malakas pa ito kaysa sa Alliance of Academies. Hindi siya maaaring maging masyadong maingat. Pagkalipas ng 1 oras, inilabas ni Terence ang kanyang ulo mula sa isang puno. Hindi kalayuan ang bayan na tinutukoy ng multo. Sinuri niya ang paligid gamit ang kanyang pandama sa espiritu at wala siyang nakitang kakaiba. Mahina at lumapag si Terence sa lupa at dahan-daang naglakad patungo sa bayan na parang isang normal na scholar na nasa katanghaliang gulang. Hindi na muling lumitaw ang babala ng Jade Space. Maliwanag, ang pagkasunog ng 3 storage bag ay nakaantala sa pagsubaybay ng sekta ng Heavenly Spell Formation. Pero hindi inisip ni Terence na matatapos na lang ito ng ganoon. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng isang sekta, at matagal ang imbestigasyon. Kahit ang maliit na bayan na ito ay malamang naiimbestigahan din ng sekta ng Heavenly Array sa lalong madaling panahon, kaya hindi maaaring magtagal si Terence. Hindi gaanong marami ang mga cultivator sa bayang ito, at hindi rin mataas ang kanilang lakas. Ang pinakamalakas ay nasa maagang bagong yugto lamang ng Soul. Mukhang maliit na lugar talaga ito. Hindi ko lang alam kung nasa loob pa rin ito ng impluwensya ng sekta ng Heavenly Spell Formation. Pinigilan ni Terence ang kanyang lakas hanggang sa tugatog ng maunlad na yugto ng bagong kaluluwa, medyo mas malakas siya kaysa sa sinuman sa bayan. Sa ganitong paraan, walang maghahanap ng gulo sa kanya. Gayunpaman, bilang isang bagong cultivator ng Soul Stage, hindi siya magiging kapansin-pansin at hindi makakakuha ng atensyon ng sekta ng Heavenly Spell Formation. Kailangang malaman ng isa na ang 3 pinatay ni Terence ay pawang mga peak late stage mountain split cultivator. Silang lahat ay mga peak stage nascent soul advanced stage cultivator, at walang paraan na sila ay maaaring maging suspect. Ang demonyong bagay ay napukaw ng sekta ng Heavenly Array at bumalik sa pag-aaral ng mga watawat ng Space Array, hindi pinansin si Terence. Ang mga gamit ng 3 lalaking nakaasol na damit ay nasuri na ng demonyong bagay, at wala nang natitirang Array Path Inheritance, ilan na lamang sa mga karaniwang bagay. Bayan ng Bluestone. Hindi ko pa naririnig yan. Tumayo si Terence sa gate at tiningnan ang mga nakasulat sa dingding bago pumasok. Ang bayan ng Bluestone ay isang maliit na bayan na may radius na wala pang 10 milya at populasyon na ilang libo lamang. Masasabing isa itong mas malaking nayon. Isa pa, mahigit 70% ng mga tao sa bayan ng Bluestone ay mga ordinaryong tao na walang lakas. Siyempre, ang mga ordinaryong tao rito ay pawang mga taong hindi pa nakakarating sa foundation stage. Ang kanilang pisikal na lakas lamang ay sapat na upang makipagkompetensya sa isang Sky-class master sa sekular na mundo. Walang pagmamadali na naglakad si Terence sa kalyeng sementado. Dahil sinasadya niyang ilabas ang kanyang orihinal na sanggol na chi, iniwasan siya ng mga naglalakad ng may magalang na ekspresyon, hinayaan si Terence na dumaan. Sadya itong ginawa ni Terence, ang mga taong tumatakas ay hindi makaakit ng atensyon, kaya ang kabaligtaran ang ginawa niya. Hindi maghahinala ang sekta ng Heavenly Array kay Terence kahit nasundan nila siya rito. Maliban na lang kung mayroon silang ibang paraan para kumpirmahin na si Terence ang nakatakas mula sa sekta ng Heavenly Formation. Senior, maligayang pagdating sa bayan ng Bluestone. Ako ang kapitan ng mga gwardya, si Mingfen. Sila ang 2 miyembro ng ating mga gwardya. Hindi nagtagal, isang malakas na lalaki ang lumapit kay Terence kasama ang 2 practitioner. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at yumuko ng palakaibigan, nagpakilala. Kapitan Mingfen, mayroon ka bang dapat na dahilan para pigilan ako? Bagyang tumango si Terence, may bahid ng pagmamalaki sa mukha habang pinagmamasdan ang 3. Ibang-iba ang ugali niya sa karaniwan niyang ugali.
Kahit magkakilala pa sila, malamang hindi pa rin nila siya makikilala. Si Mingfen ay isang perpektong tagapagtatanim ng gininto angkor at isa sa iilang mga master sa bayan ng Starlang. Sa kasamaang palad, sa mistiko na dagat, ang antas ng kultibasyon na ito ay lubhang mahina. Kung hindi siya taga ron, hindi siya makakapanatili sa mistiko na dagat. Ang dalawa pa ay parehong nasa maagang gininto angkor, hindi na sulit banggitin pa. Ang lakas ni Terence ay sapat na para patayin ang tatlo sa loob lamang ng ilang segundo, kaya may karapatan siyang maging mapagmalaki. Ayos lang, ayos lang. Dahil dumating na ang senior sa bayan natin sa Bluestone, natural lang na pupuntahan kanya at babatiin. Gagawin niya ang parte ko bilang host. Kung mayroon man, mas magiging madali para sa akin na tulungan ka. Ngumiti si Mingfen at ikinumpas ang kanyang kamay. Hindi siya mapagkumbaba o mayabang. Bagamat tinawag niyang senior si Terence, hindi naman niya tinawag ang sarili niyang junior. Halatang hindi siya mapagkumbaba. Pero kung iisipin, kahit maliit lang ang bayan ng Bluestone, dahil matatagpuan ito sa Mystic Division C, paanong wala itong makapangyarihang cultivator? Ang mga nanatili rito ay hindi makakapag-aral pa sa akademya, kaya sino ang makakasiguro kung gaano kalakas ang suporta ng bayan ng Bluestone? Nasa tugatog pa lamang ng advanced stage ng bagong soul stage si Terence, kaya hindi siya sapat ang lakas para takutin sina Mingfen at ang iba pa. Malamang ay marami na silang nakitang mga cultivator sa stage ng pagbukas ng bundok at paghati ng lupa dati, kaya bale wala lang ang bagong soul stage. Siyempre, hindi naman sasaktan ni Mingfen si Terence. Tutal, walang sino man sa bayan ng Bluestone ang makakatalo sa kanya. Ang isang taga-suporta ay isa lamang taga-suporta, kung magagalit si Terence, mamamatay ang mga tao sa bayan ng Starlang, at hindi sila masasalba ng taga-suporta. Ang paghihiganti pagkatapos nito ay walang kinalaman sa mga patay. Kung gayon, ako ang magpapahirap sa iyo, Kapitan Mingfen Lin. Walang pakialam na tiningnan ni Terence si Mingfen, pinanatili pa rin ang kanyang mataas at makapangyarihang kilos habang naglalakad papalapit. Yumuko ng bahagya si Mingfen at hinayaan si Terence na dumaan sa kanya. Ngumiti siya at sumagot, ikinagagalak ko po. Hindi ko pa naitatanong ang pangalan ng senior. Bakit kayo pumunta sa aming berdeng batong bayan? May maitutulong ba ang isang ito? Ako si Linford. Daan lang ako sa bayan ng Bluestone. Wala kang kailangang ipag-alala. Hindi man lang lumingon si Terence habang nagsasalita ng walang pakialam, na para bang ayaw talaga niyang makausap si Mingfen. Hindi, paano ako mag-aalala? Si Senior Linford ay mula sa aming pamilya, at isang karangalan namin na makapunta sa bayan ng Bluestone. Mas relax ang ekspresyon ni Mingfen. Dahil dumaan lang siya, hindi siya gaanong maaapektuhan nito. Kapitan Lin, may nangyari ba sa bayan ng Bluestone kamakailan? Biglang natigilan si Terence. Medyo samobra na ang ugali ni Mingfen. Karaniwan, ang isang kapitan ng gwardya na tulad niya ay hindi kailangang personal na pumunta at harapin ang isang baguhang soul cultivator na dumadaan sa bayan ng Starlang. 6,614. Hindi basta-basta kayang batiin ni Mingfen ang bawat cultivator sa itaas ng bagong silang na soul stage. Kung mangyari iyon, hindi na niya kailangang maging kapitan ng mga gwardya. Maaari na lang siyang maging kapitan ng diplomatic team. Kaya naisip ni Terence na may nangyari sa bayan ng Starlang. Bahagyang natigilan si Mingfen, at biglang nagmukhang medyo hindi natural ang kanyang mukha. Pagkatapos, pinilit niyang ngumiti at ikinumpas ang kanyang kamay, hindi, maliit lang ang bayan natin na Bluestone. Ano kayang mangyayari? Bakit kaya ito tinatanong ni Senior Linford? Nagtatanong lang ako. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi na nagtanong pa. Tutal, wala naman itong kinalaman sa kanya, at mapapahamak siya kung ibubunyag niya ang kanyang pagkakakilanlan kung magtatanong siya ng sobra. Kaya, naglakad ng mag-isa si Terence. May iba pa ba kayong kailangan ng tulong ni Senior Linford? Kung mayroon akong maitutulong, huwag kayong mag-atubiling magtanong, Senior Linford. Bumalik si Mingfen sa kanyang orihinal na anyo at naglakad ng kalahating hakbang sa likuran ni Terence. May kakaiba talaga.
Naglilibot ako sa mga bundok at naligaw ng landas, kaya ako napunta sa bayan ninyo na Bluestone. Pero, ngayon ko lang narinig ang tungkol sa bayan ninyo na Bluestone kaya hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. May mapa ba kayo ng lokasyon na ibinebenta? Tanong ni Terence, nagkunwaring relax. Isang mapa. Siyempre meron, pero medyo simple lang ang mapa natin. Hindi ko alam kung magagamit ito ni Senior. Hindi nagduda si Ming Fen. Nangyari na ang ganitong bagay noon. Ang mga magsasakang nawawala ng kanilang mga mapa ay paminsan-minsang pumupunta sa bayan ng Starlang. Kumuha si Ming Fen ng isang formation talisman mula sa kanyang storage bag at iniabot ito kay Terence. Senior Linford, ito ang aking anting-anting para sa pagpoposisyon. Hindi ito maganda, kaya ibibigay ko ito sa iyo para gamitin mo. Nakangiti si Ming Fen at tila napakabukas palad, ngunit pakiramdam ni Terence ay sabik na sabik ang lalaking ito na makuha niya ang talisman ng Pormasayon at umalis. Paano nila hindi malugod na tinatanggap ang mga dayuhang magsasaka? Medyo kakaiba ang dating. Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Pinigilan ni Terence ang pagkalito sa kanyang puso at kinuha ang talisman ng Pormasayon. Hindi pa siya nakagamit ng positioning talisman dati, pero hindi naman dapat ito naiiba sa ibang mga anting-anting. Nagturok si Terence ng kaunting purong chi dito, at pinaganya nito ang Pormasayon. Bahagyang kuminang ang anting-anting, at isang mapa ang lumitaw sa harap ni Terence. May isang tuldok ng liwanag sa gitna ng mapa, na dapat ay ang kasalukuyan niyang lokasyon. Sa tabi ng tuldok ng liwanag ay isang palatandaan na ito ay isang manning na bayan na kulay asul. Medyo malayo pa, mga 1,000 milya ang layo mula sa bayan ng Bluestone, mayroong isang bahagyang mas malaking bayan. Dumami ang mga bayan, na bumubuo ng isang medyo maunlad na rehiyon ng kabundukan. Nakita ni Terence ang mga salitang, paaralang walang kapantay, sa tabi ng bundok, at wala ng ibang malalaking bayan o lungsod pagkatapos noon, ilan lamang maliliit na nayon. Walang laman ang lugar sa mas malayo. Halatang limitado lang ang sakop ng positioning talisman. Sa katunayan, dapat ay nasa anting-anting na ito ang sekta ng pagbuo ng mga henyo, ngunit hindi ito minarkahan. Marahil ay dahil masyadong misteryoso ang sekta at hindi pinapayagang mabunyag ang lokasyon nito, o marahil ay hindi alam ng mga tao sa maliliit na bayang ito ang pagkakaroon ng sekta ng pagbuo ng mga henyo. Tila ang sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ay nakikipagtulungan sa walang kapantay na akademya, at ang batang babaeng may 2 mukha, si Cynthia, ay nasa walang kapantay na akademya. Si Hermie ay maaaring talagang nagmula sa pamilya ng talisman, ang parehong angkan ng batang babaeng may 2 mukha. Tiyak na nagsaliksik na ang pamilya ng mga Pormasayon at anting-anting tungkol sa daw ng mga Pormasayon, kaya ang pagpasok sa sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell upang mapalawak pa ang kanyang pag-aaral ang siyang pinakamahusay na pagpipilian. Nakakalungkot na tila hindi nakuha ni Hermie ang kanyang gusto. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos malaman kung nasaan sila. Gaano man kalayo ang distansya, maaari pa rin siyang bumalik. Mabuti na lang at nasa Mystic Division pa rin ang mga tao niya. Sayang at nabasag ang lumilipad na platito. Kung hindi, sana'y lumipad na ito pabalik sa isang kisap mata. Leader Linford, salamat sa iyong anting-anting sa pagpoposisyon. Malaking tulong ito sa akin. Iningatan ni Terence ang anting-anting ng Pormasayon at tumango kay Ming Fen. Umaarte pa rin si Terence na parang mayabang, pero ang mga salita ng pasasalamat niya ay ikinagulat pa rin ni Ming Fen. Isa lamang itong karaniwang anting-anting para sa Pormasayon, hindi katumbas ng ilang piraso ng espiritual na jade, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Ming Fen. Naisip niya na magalang lang si Terence. Ayokong umutang ng pabor sa iba. Ibibigay ko sa iyo ang tabletang ito bilang kapalit ng anting-anting na ito para sa pagpoposisyon. Kumuha si Terence ng isang bote ng jade at nagpatuloy sa paglalakad, walang pakialam kung magugustuhan ito ni Ming Fen o hindi. Ang kabilang gate ng bayan ng Starling ay lampas lang sa Stone Street, at nagpa siya si Terence na umalis agad bago pa siya masangkot sa anumang aksidente. Isang espesyal na gradong gininto ang core. Walang malay na kinuha ni Ming Fen ang bote ng jade at binuksan ito.
Agad siyang napasigaw sa gulat. Ito ang elixir na pinakakailangan niya sa mga sandaling iyon. Bagamat hindi bihira ang gininto ang elixir ng bagong forma sayon sa mistiko na dagat, bihira ring makakita ng espesyal na gradong elixir. Hindi inaasahan ni Ming Fen na ang isang ordinaryong positioning talisman ay maaaring ipagpalit sa isang kakaibang uri ng gininto ang core. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Senior Linford, masyadong mahalaga ito. Mabilis na naabutan ni Ming Fen si Terence, na mukhang medyo nahihiya. Kahit sinabi niyang hindi sulit, mahigpit na hinawakan ni Ming Fen ang bote ng jade, halatang ayaw nitong bitawan. Walang silbi sa akin ang tabletang ito. Sulit itong ipagpalit sa isang anting-anting para sa pagpoposisyon na kapakipakinabang sa akin. Hindi mo kailangang maging magalang. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Nagsasabi siya ng totoo, kaya niyang gumawa ng maraming low-level elixir tulad ng golden pill anumang oras. Kung gayon, maraming salamat, Senior. Hindi magandang asal kung tatanggi si Junior. Hindi na siya tinanggihan ni Ming Fen at ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko kay Terence nang may ngiti sa mukha. Sa pagkakataong ito, tinawag niya ang kanyang sarili bilang isang junior na mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Aalis na ako sa bayan ng Bluestone. Kung mayroon kang gagawin, pumunta ka at gawin mo na. Dahil doon, nagpatuloy sa paglalakad si Terence. Hindi pa natatagpuan ng sekta ng mga hukbong langit ang bayan ng Starlang, ngunit mas makabubuting umalis na sila sa lalong madaling panahon. Hindi ako nagmamadali, kung hindi lang nagmamadali ang senior, hindi pa huli ang lahat para bigyan ng pagkain ng junior na ito ang senior bago umalis. Itinago ni Ming Fen ang bote ng jade at nais niyang suklian si Terence sa kanyang kabaitan. Hindi na kailangan, may gagawin pa ako kaya hindi na ako magtatagal dito. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence at tinanggihan ang mabuting intensyon ni Ming Fen nang hindi lumilingon. Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto ni Terence na isang hakbang pa rin ang huli niya. Sa wakas ay dumating na ang problema ng bayan ng Starlang. May mga pagbabago-bago sa espasyo sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod sa magkabilang panig. Mahigit 100 ng mga tagapagsaka ang hamarang sa mga tarangkahan ng lungsod gamit ang mga talisman sa teleportasyon. Ang mga taong ito ay nag-aalab sa kanilang hanggaring pumatay, malinaw na may masamang balak ang pagdating nila. Mga tao sila ng angka ng Cheng. Humanda kayong magtanggol. Nagbago ang ekspresyon ni Ming Fen at sumigaw siya. Biglang tumunog ang alarma, at ang mga ordinaryong residente ng bayan ng Bluestone ay mabilis na nagtago sa mga kalapit na bahay. Naaktibo rin ang hanay ng depensa ng bayan. Sayang at isa lamang itong level 4 defense array, walang-wala ito sa paningin ni Terence. Mas mabuti na ito kaysa wala. Senior Linford, kamag-anak ka ba ng angka ng Cheng? Biglang tumingin si Ming Fen kay Terence nang may pag-aalala. 6,615. Natakot si Ming Fen na baka si Terence ay isang katulong na ipinadala ng kabilang panig, ngunit mabilis niyang napagtanto na kung si Terence ay talagang isa sa kanila, hindi na nila kailangan ng iba. Kaya ni Terence na pangalagaan ang buong bayan ng Bluestone ng mag-isa. Ayokong makialam sa negosyo mo. Gusto ko na lang umalis. Kumunat ang noo ni Terence, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Hindi gaanong malalakas ang mga magsasaka sa magkabilang panig ng tarangkahan ng lungsod. Karamihan sa kanila ay nasa yugto ng gininto ang katawan at sa orihinal na yugto ng sanggol. Siyempre, mas malakas sila ng kaunti kaysa sa mga nasa bayan ng Bluestone. Gayunpaman, bukod doon, ang kabilang partido ay may 2 pang cultivator sa mahiwagang yugto ng Ascension. Ang isa sa kanila ay nasa gitnang yugto, at ang isa naman ay nasa tugatog ng huling yugto. Kahit sino sa kanila ay sapat na upang durugan ang kabilang partido. Kaya naman, ang mga taong ito ay hindi nagmamadaling umatake. Sa halip, pinanood nila ang pagpasok ng Greenstone Town sa isang depensa. Ang isang level 4 defense array lamang ay hindi naging problema para sa 2 profound stage cultivator. Senior Linford, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Naikuyom ni Ming Fen ang kanyang mga kamay ng alanganin. Sa oras na ito, hindi makabubuti para sa bayan ng Bluestone na masaktan ang mayabang na si Linford.
Sige, gawin mo na ang trabaho mo. Naiinip na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Ayaw niyang magdulot ng anumang gulo, gusto lang niyang umalis sa lalong madaling panahon. Kung malalaman ng sekta ng pagbuo ng batas sa langit ang tungkol sa maliit na tunggalian na ito, maaaring may mangyari. Hindi nang ahas si Mingfen na magsalita pa. Tunay ngang abala siya. Sa harap ng pagsalakay ng kalaban, kinailangang i-coordinate ng kapitan ng bantay ang pangkalahatang sitwasyon. Sa totoo lang, naawa si Terence kay Mingfen. Kung alam niya lang na makakaharap niya ang dalawang profound stage cultivator, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Umiling si Terence at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kabilang gate. Anumang sama ng loob ng pamilya Cheng sa bayan ng Starling ay walang kinalaman sa kanya. Hindi na mailigtas ni Terence ang sarili niya ngayon, wala siya sa mood para dito. Tumingin muli si Mingfen kay Terence habang tumatakbo. Gusto niyang humingi ng tulong kay Terence. Kung mayroon silang isang malakas na practitioner bilang suporta, maaaring makatiis ang bayan ng Bluestone ng ilang sandali, at hanggat kaya nilang magtiis ng ilang sandali, darating ang mga karagdagang sundalo. Nakakalungkot na ang ugali ni Terence ay nagpatahimik kay Mingfen, natatakot na baka malungkot ito. Ngunit nang makita niya si Terence na naglalakad diretso sa tarangkahan ng lungsod, nagliwanag ang kanyang mga mata. Yaren Dolan. Lumabas ka at tanggapin mo ang iyong kamatayan, kung hindi ay tuluyang masisira ang bayan ng Bluestone at ang dugo ay agos na parang ilog. Isang binata ang sumigaw ng malakas sa tarangkahan ng lungsod, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki, na para bang nasakop na niya ang bayan ng Bluestone. Jomer Cheng. Huwag kang sumosobra. Lahat tayo ay mula sa iisang rehiyon ng bundok, at ang aking berdeng batong bayan at ang iyong pamilyang Cheng ay hindi pa nagtagpo. Maliit na alitan lang naman yan, kailangan pa bang maging mapang-iping? Isang matipunong lalaki na nasa edad 30 ang lumipad palabas ng sentro ng bayan at sumagot ng malakas habang nagmamadaling papunta sa gate. Malamang ay si Yaren siya. Walang pakialam na sinulyapan ni Terence si Yaren. Ito ang pinakamalakas na bagong panganak na soul cultivator sa bayan ng Starling. Maaari kayang siya ang alkalde. Kaunting alitan lang. Masyado mong sinabi yan ng madali. Kahit ano paman, dapat kang mamatay ngayon. Lumabas ka at magpakamatay, huwag mong idamay ang bayan ng Bluestone dito. Ayoko nang pumatay. Kung hindi ka lalabas, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Malamig na tumawa si Jomer at ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay. Ang mga tagapagsaka ay palaging lumilitaw sa bayan ng Bluestone, nagmamadaling pumunta sa dalawang tarangkahan ng lungsod upang magtanggol. Sa dami, mahigit 10 beses silang mas marami kaysa sa panig ni Jomer, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maihahambing. Isang eksperto sa entablado ng Profound ay sapat na upang walisin ang bayan ng Bluestone. Kung hindi sapat ang isa, magkakaroon siya ng dalawa. Jomer, naiulat ko na sa pinuno ng SONA ang balak ng pamilyang Cheng na salakayin ang Greenstone Town. Kung maglalakas loob kang salakayin ang Greenstone Town, hindi ka ba natatakot na mabubunot din ang pamilyang Cheng? Di nagtagal, nakarating si Yaren sa tuktok ng pader ng lungsod at tumingin kay Jomer. Bagamat sumigaw siya ng malakas, ang kanyang momentum ay hindi kasing ganda ng dati. Bagamat halos kapantay ng lakas ni Yaren ang lakas ni Jomer, medyo natakot si Yaren dahil sa isang master na nasa tugatog ng mid-stage nascent soul realm at isang taong hindi niya alam ang antas ng lakas. Tinatakot mo ba ako? Bakit naman mag-aalala ang Domain Lord of the Mountain Domain sa isang maliit na lugar na tulad ng sa iyo? Ang aming Cheng clan ay wala sa ilalim ng jurisdiction ng rehiyon ng bundok. Kung magagalit ka sa akin, kahit papaano, wawasakin mo ang bayan ng Bluestone at agad na aalis sa kabundukan na ito. Mabigat ang salita ni Jomer, ngunit sa totoo lang ay medyo natatakot siya sa Panginoon ng nasasakupan ng rehiyon sa kabundukan. Kung talagang gustong ituloy ng rehiyon sa kabundukan ang bagay na ito, maaaring hindi maka-address ng buo ang angkan ng Cheng. Kung gayon, subukan mo. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nasabihan ko na ang pinuno ng SONA. Maaaring dumating na ang mga reinforcement. Mas mabuting umalis na kayo agad, kung hindi ay maabutin kayo ng mga reinforcement.
Nakita rin ni Yaren ang takot ni Jomer, ngunit medyo nakonsensya pa rin siya, kaya hindi siya naglakas loob na maging masyadong malupit. Umiling si Terence. Si Yaren ay isang lalaking walang karanasan at matipuno. Kung may mga karagdagang tauhan lang, hindi niya sana sinabi iyon ngayon. Nag-aalangan siya sa Jomer. Ngayong nilinaw na niya ang mga bagay-bagay, maaaring may pagkakataon na takutin ang kalaban, ngunit mas malamang na mapilitan si Jomer na gawin ang lahat para matapos agad ang laban. Ang dala ni Jomer ay isang mapangwasak na puwersa. Ngayon, mayroong 80% na posibilidad na agad siyang maglulunsad ng isang pag-atake upang maiwasan ang pagdating ng mga karagdagang tauhan sa oras. Pasensya na, gumawa ka ng daan, gusto ko nang umalis ng lungsod. Mabilis ang takbo ni Terence, at nasa gate na siya habang nagtatalo pa rin sina Yaren at Jomer. Kumaway siya sa mga gwardya ng may kalmadong ekspresyon. Senior Linford, hindi pa ito ang tamang panahon para umalis ng lungsod ngayon. Mas mabuting hintayin mo munang malutas ang problema bago ka umalis. Kung lalabas ka ngayon, mapapahamak ka lang kasama ang mga tao ng angkan ng Cheng. Ang nagsalita ay isa sa mga miyembro ng koponan ni Mingfen, at kilala niya si Terence. Isa lang akong taong walang kaugnayan sa akin. Hinahanap nila ang mayor ninyo, wala akong kinalaman doon. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Senior Linford, gaya ng nakikita mo, hindi na kailangang buksan ang gate ng lungsod ngayon. Medyo nahiya ang miyembro ng team. Kung nandito lang si Mingfen, hindi niya sasabihin yan. Malinaw na nasaktan niya si Terence. Sa lakas ni Terence, hindi na niya kailangan pang gumawa ng kahit ano sina Jomer at ang iba pa at kaya niyang baligtarin ang berdeng bayan na bato. Sa halip na iyon, mas mabuting palabase na lang si Terence, baka may mga hindi inaasahang sorpresa. Sige, kung gayon ay hindi natin bubuksan ang mga gate ng lungsod. Tumanggaw si Terence at hindi na pinilit. Mahina siyang tumalon sa pader. Dahil hindi siya pinayagang makapasok ng gate ng lungsod, aakyat na lang siya sa pader. Isa lamang itong level 4 defense array, at wala talagang pakialam si Terence. Maaari siyang pumasok at lumabas nang hindi na-trigger ang defense array. Sino ka? Nagulat si Yaren. Maaari kayang nakipag-ayos na si Jomer para sa isang undercover agent. Nag-iingat si Yaren. Kahit alam niyang hindi siya ang katapat ni Terence, nanatili pa rin siyang depensibo. Dadaan lang ako. Huwag mo akong alalahanin, magpatuloy ka. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Terence. Tiningnan niya si Yaren nang walang pakialam at tumalon mula sa pader. Ang mga pader ng lungsod ng bayan ng Bluestone ay mga palamuti lamang. Karaniwang ginagamit ang mga ito upang ipagtanggol ang sarili laban sa ilang mababanges na hayop sa kabundukan. Nang may taas na ang hanay ng mga depensa, lalo itong naging walang silbi. 6,616. Pero nagulat pa rin ang lahat sa ginawa ni Terence. Ang depensa ng bayan ay nasa labas mismo ng mga pader, at nagawa ni Terence na malampasan ito nang walang anumang problema. Kahit na ang depensa ay hindi para sa loob, hindi ito ganoon kadaling daanan. Maaari kayang nakasagupan nila ang isang peking hanay ng depensa. Sino ka? Bawal ka nang pumasok o umalis sa bayan ng Bluestone. Natigilan sandali si Jomer at walang malay na napasigaw. Tumingin si Terence kay Jomer, nalilito. Ayos lang ba ang lalaking ito? Sinabi na nila na darating ang mga reinforcement, kaya bakit pa sila nagtatagal dito? Kung hindi siya nagmadaling salakayin ang bayan ng Bluestone, ano pa ang saysay ng pakikipag-usap ng walang katuturan sa isang taong dumadaan na tulad niya? Dadaan lang ako. Walang kinalaman ang negosyo mo sa akin. Matyaga na paliwanag ni Terence, ayaw makialam. Dahil doon, handa nang umalis si Terence at ang iba pa. Nagkataon naman. Dumadaan siya ng ganitong oras. Hulihin mo siya. Nakita ni Jomer ang mukha ni Terence at medyo nagalit. Hindi siya nakapag-isip ng maayos at iniutos na hulihin si Terence. Bahagyang kumunat ang noo ng eksperto sa entabladong profound, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nasa yugto pa lang siya ng nascent soul, kaya hindi mahalaga kung mahuli siya.
Hindi man lang ginamit ni Profound ang kanyang martial arts, nagpadala lang siya ng isang daloy ng purong chi. Walang-wala sa kanya si Terence. Kumunat ang noo ni Terence, pinipigilan ang pagnanasang sampelan ang gago na ito hanggang sa mamatay. Nakaiwas siya sa atake gamit ang mga hakbang na parang paru-paro. Hindi naman masama ang takbo ng mga paa mo. Nakaiwas ka naman talaga sa atake ko. Medyo nagulat si Profound, lampas sa inaasahan niya ang ipinakitang galing ni Terence, pero wala siyang pakialam. Naisip niya na nagawa ito ni Terence gamit ang kanyang mga paa. Dumadaan lang ako. Sana hindi ka magalit sa akin, kung hindi ay mapapahamak ka. Sumulyap si Terence kay Jomer at sa Profound, nabubuo na ang intensyong pumatay sa kanyang puso. Kung hindi alam ng mga taong ito kung ano ang makabubuti para sa kanila at patuloy siyang guluhin, hindi magpipigil si Terence. Tatapusin niya ito bago pa siya matagpuan ng sekta ng mga nasa langit. Sa lakas ni Terence, hindi siya matatakot sa mga taong ito kahit na nasa orihinal na yugto pa lamang siya ng sanggol. Ngayong nasa yugto na siya ng pagbubukas ng bundok, kayanan niyang paaksain ang mga taong ito sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Napakatapang mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pagsalitaan ako ng ganyan? Sa tingin mo ba ay wala kang talo dahil lang sa mahusay kang kumilos? Medyo nahihiya siya bilang isang eksperto sa entablado ng Profound. Hindi niya kayang patumbahin ang isang basura na mas mababa sa kanya ng isang antas sa isang galaw lang. Kapag kumalat ang balita, masisiraan siya ng bait. Kaya't naghanda ang Panginoong Profound na gamitin ang kanyang mga kasanayan ng walang pangalawang salita. Kasabay nito, palihim na ipinakalat ni Terence ang kanyang purong chi, handang umatake. Kapag nakagawa na ng hakbang si Terence, papatayin niya ang lahat ng nandito, kung sakaling makahanap ng anumang palatandaan ang sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Sa kritikal na sandaling ito, isa na namang pagbabago sa espasyo ang nagmula sa tarangkahan ng lungsod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, at mabilis niyang pinabilis ang kanyang chi at umatras ng ilang hakbang, dahil sa takot na baka habulin siya ng mga tao mula sa sekta ng Heavenly Formation. Umatras din ng ilang hakbang ang Panginoon ni Profound, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Terence, na para bang nagsisisi siya na hindi nabuhay si Terence. Ang hindi niya alam ay kung walang pumunta rito, malamang patay na siya noon. Hindi maabala ni Terence ang isang maliit na isdang tulad niya at maingat na tumingin sa lugar kung saan nanggagaling ang enerhiya. Bakit napakaraming talisman sa teleportasyon sa lugar na ito? Gaano ba ito ka-eksaherado? Bihira ang mga talisman sa teleportasyon sa lugar ng dagat na may uri ng dilaw na antas ng silangang kontinente, at kitang-kita kung gaano sila kahalaga. Gayunpaman, sa lugar ng dagat na may uri ng mastiko, ginagamit ang mga ito bilang kasangkapan upang mapabilis ang paglalakbay. Hindi makapagsalita si Terence. Ginamit na niya ang mga anting-anting bilang isang bagay na naigil iligtas buhay dati, at dahil lamang sa mga ito kaya siya nakatakas mula sa sekta ng Heavenly Array. Tatlong figure ang lumitaw sa hindi kalayuan ng sabay-sabay. Ang isa sa kanila ay mas maliit at mukhang pamilyar. Cynthia Wang. Ang batang babaeng ito talaga. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng walang kapantay na academy, kaya ang kanyang hitsura ay makatwiran. Hindi niya inaasahan na siya ay kasangkot sa bayan ng Bluestone. Hindi nakakapagtaka na hindi sineryoso ng mga taong ito ang mga talisman sa teleportasyon. Dahil nandito si Cynthia, hindi talaga nila kailangan ang mga talisman na ito. Medyo nagulat si Terence, at bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Mabilis niyang inayos ang sarili at nagkunwaring hindi niya kilala si Cynthia. Gaya ng inaasahan, hindi magandang lugar ang bayan ng Bluestone. Dahil nandito ang mga tao mula sa walang kapantay na academy, hindi malayong mapunta ang sekta ng pagbuo ng Heavenly Spell. Mas lalong determinado si Terence na maghanap ng pagkakataong makaalis sa lugar na ito. Lumingon agad si Cynthia kay Terence pagkakita nito, na para bang naramdaman niya ang pagbabago sa mga mata ni Terence. Gayunpaman, sa ilalim ng pagbabalat kayo ng pagpapakita ng pulang alikabok, hindi lamang nagbago ang mukha ni Terence, kundi pati na rin ang kanyang katawan at aura.
Gayunpaman, ang pandaman ng itim tiyan na maliit na loli na ito ay talagang matalas. Nahadyap ni Terence ang kislap ng paghihinala sa kanyang inosenteng mga mata, at tahimik siyang pinuri. Kung pag-uusapan ang pagiging mapanlinlang at matalas na pandama, walang babaeng kilala niya ang maihahambing kay Cynthia. Tiyo, nagkita na ba tayo dati? Hindi nakita ni Cynthia ang pagbabalat kayo ni Terence, ngunit naguguluhan pa rin siya. Naglakad siya palapit at itinaas ang ulo niya na may matamis na ngiti. Sa tingin ko hindi. Ang cute mo. Kung nakita kita dati, siguradong maaalala kita. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang nagpapakita ng isang mabait na ngiti na parang tiyuhin bago ikinuyom ang kanyang mga kamao sa takot. Ay pasensya na, pasensya na. Bati ni Terence sa senior. Si Linford. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Cynthia. May naisip siya dahil sa pangalang ito, pero kahit anong tingin niya sa lalaking nasa katanghaliang gulang sa harap niya, wala pa rin itong ugali na katulad ng sa kanya. Gaya ng inaasahan, masyado siyang nag-iisip. Nagkataon lang ba sina Terence at Linford? Tinapik ng kanang hintuturo ni Cynthia ang kanyang baba ng ilang beses, nakakunot ang noo habang malalim na nag-iisip. Lumapit din ang 2 taong sumama sa kanya ng may puot. Isa sa kanila ang sumulyap kay Terence ng may paghamak bago ngumiti at bumulong kay Cynthia, junior sister, nandito kami para tapusin ang isang misyon. Huwag mong pakialaman ang mga walang kinalaman sa amin. Pagkatapos natin dito, kailangan pa rin nating bilasan at tapusin ang misyon. Nagkunwaring maingat si Terence habang nakangiting binabati ang dalawa. Napagtanto niyang magkamukha ang 2 binata na kasama ni Cynthia. Hindi na kailangang sabihin, kahit hindi kambal ang 2 ito, siguradong magkapatid sila sa dugo. Kakaiba rin ang kanilang lakas, pareho silang nasa dakilang bilog ng itim na ascension. Tila mas malas pa ang lakas ng 2 taong ito kaysa kay Devin, at maaari rin silang umunlad anumang oras. Ang mga estudyante mula sa pinakamataas na paaralan, walang kapantay na paaralan, ay talagang hindi madaling pakitunguhan. Sino man sa magkapatid ay kayang talunin ang lahat sa pamilyang Cheng. Pangalawang senior na si Brother Yun, paano sa tingin mo natin dapat haharapin ang sitwasyon sa bayan ng Bluestone? Bata pa ako at wala pa akong masyadong alam. Bakit hindi ninyo ito harapin? Tiningnan ni Cynthia ang binata ng may matamis na ngiti, na parang wala itong alam. Hindi napigilan ni Terence na mapaungol. Bakit ba nagmukhang inosente na naman ang babaeng may 2 mukha? 6,617. Gayunpaman, tila nalinlang si Yunir sa panlilinlang na ito. Naisip niya na ang maliit na loli na may itim na tiyan ay masayang tutulong sa kanya sa pagbibilang ng pera sa hinaharap. Siyempre, para sa maliliit na bagay na ganito, natural lang na si kuya ang bahala dyan, hindi kailangang mag-alala si ate. Tama, may problema ba sa lalaking ito? Kung sa tingin mo ay may problema, aayusin din natin. Itinuro ni Yunir si Terence at nagtanong ng may malapad na ngiti. Nandilim ang mukha ni Terence, ano ba ang ginagawa ng gago na ito para pasayahin ang isang batang babaeng may 2 mukha? Naghahanap ka ba ng gulo? Horen yun, ikaw na ang bahala sa mga tao ng angkan ng Cheng. Ako na ang bahala dito. Ang isa pang binata, na hindi nagsalita, ay ikinumpas ang kanyang kamay at sinenyas ang pangalawang senior na si Brother Yun na bumalik sa trabaho. Medyo nahihilo si Terence matapos marinig ang pangalan, hindi niya alam kung ano ang tawag sa isa pa, nakakahilo ba iyon? Mo Chen, pwede ka ring pumunta at harapin ang mga tao sa nayo ng pamilyang Cheng. Bakit mo pa ako kailangang paalisin? Huwag mong isipin na dahil lang sa mas nauna ka sa akin, pwede ka nang magpanggap na boss at utusan ako. Agad na sumagot si Horen, na parang hindi siya kumbinsido sa kanyang nakatatandang kapatid. Tumingin si Terence kay Mo Chen Yun. Normal lang ang pangalan, pero pareho lang ang estilo. Magkapatid sila, walang masama doon. Panganay na nakatatandang kuya yon, pangalawang nakatatandang kuya yon, huwag kayong mag-away. Teren at magsama na tayo. Mukhang hindi galing sa pamilyang Cheng ang tiyuhing ito. Makikipag-usap ako sa kanya, para matapos ninyo agad ang laban. Huwag ninyong ipagpaliban ang susunod na gawain.
Iniabot ni Cynthia ang kanyang mga kamay at sabay na hinaila ang manggas ng magkapatid. Ang cute na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagpapahintulot sa magkapatid na tumanggi. Sige, huwag kang mag-alala, junior sister. Haharapin natin agad ang mga tao ng angkan ng Cheng. Agad na ngumiti at tumango si Mo Chen. Pagkatapos ay tinitigan niya si Horen, tumalikod, at naglakad patungo sa nayon ng pamilyang Cheng. Ayaw ding mahuli ni Horen, at sinenyasan niya si Cynthia bago agad sumunod sa kanya. Simula nang lumitaw si Cynthia at ang dalawa pa, mga tao sa pamilyang Cheng ay natulala at nanatiling tahimik dahil sa takot. Isang estudyante ng walang kapantay na akademya. Madaling makita na silang tatlo ay nakasuot ng uniforme ng Wushuang Academy. Sa rehiyong ito ng kabundukan, walang sino man ang nangahas na magpanggap na miyembro ng walang kapantay na akademya. Napuno ng panghihinayang ang puso ni Jomer. Bagamat natatakot siya sa Panginoon ng teritoryo ng rehiyong ito sa bundok, hindi siya natatakot. Tutal, ang bayan ng Bluestone ay matatagpuan sa gilid ng rehiyon ng bundok. Maaaring hindi ito pansinin ng Panginoon ng teritoryo ng rehiyon ng bundok. Gaya ng sinabi niya, kung may gulo pagkatapos nito, maaari na lamang silang umalis sa kabundokang ito. Gayunpaman, iba ang walang kapantay na paaralan. Kung makakasakit sila ng loob ng isang nangungunang paaralan, hahanapin at papatayin sila kahit saang bundok sila pumunta. Ang alyansa ng mga paaralan ay isang higanti sa mistiko na dagat. Sa paningin ng mga taong hindi nakakakilala sa sekta, sila ang mga pinuno ng mistiko na dagat. Huli na ang lahat para magsisi. Nanginginig ang buong katawan ni Jomer habang iniisip kung paano siya makakabawi para makalimutan ang bagay na ito. Kahit ano paman, hindi maaaring masira ang pamilya Cheng dahil sa kanya. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Jomer, nakahakbang na si Horen at naiusog ang kanyang kamao bago pa man makagalaw ang kanyang kapatid na si Mo Chen. Isang malaking nagliliyab na sawa ang biglang sumulpat na parang kidlat at agad na lumitaw sa harap ng ekspertong profound ng pamilyang Cheng. Bagamat tila walang gaanong pagkakaiba sa lakas nilang dalawa sa panlabas na anyo, ang kanilang tunay na lakas ay talagang magkaiba. Bukod pa rito, dahil sa reputasyon ng walang kapantay na akademya, matagal nang nawala ng tiwala sa sarili ang ekspertong si profound ng angkan ng Cheng na ito. Nang kumilos si Horen, hindi man lang niya naisip ang lumaban bago siya direktang nilamon ng nagliliyab na python. Kasabay ng isang matinis na sigaw, ang eksperto sa entablado ng angkan ng Cheng na si Profound ay nagpumiglas ng ilang sandali at bumagsak sa lupa. Di nagtagal, siya ay naging isang tumpok ng lumilipad na abo na walang kahit isang bangkay. Kumunat ang noo ni Terence. Ang kahinaan ay isang trick, ang apoy na python ay may kakayahang magpakita gamit ang purong chi. Malayo ito sa kanyang balak pumatay na hugis dragon, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi maaaring maliitin. Lalo na ang apoy na iyon, ramdam ni Terence na hindi ito purong gawa sa purong chi. Bagamat hindi ito kasing lakas ng espiritual na apoy ng langit at lupa, tiyak na hindi ito pangkaraniwan. Nahulaan niya na ito ay isang apoy na nakuha gamit ang kasamang live fire crystal. Tiyo, parang hindi ka man lang nagulat. Parang nakita mo na ang mundo. Biglang sabi ni Cynthia, nakangiti kay Terence. Siguro nagbibiro lang si Senior. Nakakamangha ang lakas ng Senior yun na yan. Hindi pa ito nakikita ni Junior noon at natakot siya agad. Paano nakita ni Junior ang mundo? Mabilis na nagsaludo si Terence at pinilit na ngumiti. Wala na bang ibang magawa ang itim tiyan na maliit na loli na ito? Bakit niya siya papansinin ng walang dahilan? Hindi ba't masyado siyang matalino? Bakit niya siya pinaghihinalaan? Kapag nabawi na niya si Wang Xiang, tiyak na hihilingin niya rito na turuan ng leksyon ang kanyang kapatid. Kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, talagang babaligtarin nito ang mundo. Ah, talaga? Akala ko ba isa kang taong nakakita na ng mundo? Ngumiti ng matamis si Cynthia at humarap sa pamilyang Cheng, wala nang pakialam kay Terence. Pero alam ni Terence na ilusyon lang ang lahat ng iyon, sa sandaling magkamali siya, agad itong kakapitin ng babaeng may dalawang mukha. Kung hindi dahil sa sekta ng Heavenly Array, hindi mamasamain ni Terence na matuklasan, pero kailangan niyang mag-ingat. Nakikita mo ba yon?
Ang pinakamalakas na profound sa inyo ay hindi kayang tumanggap kahit isang galaw mula sa akin. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Mapagmataas na sumulyap si Horen sa kanyang kapatid. Habang nakahawak sa kanyang balakang, mayabang siyang nagmataas sa harap ng mga tao sa nayon ng pamilyang Cheng. Hindi siya naabala ni Mo Chen. Mabilis na kumurap ang kanyang figure at dumiretso sa kabilang gate ng bayan ng Bluestone. Alam ni Yaren na siya at ang bayan ng Bluestone ay maliligtas pagdating ni Cynthia at ng dalawa pa. Tiyak na paprotektahan ng mga tao mula sa walang kapantay na akademya ang bayan ng Bluestone, kaya binuksan ni Yaren ang hanay ng depensa kaninang madaling araw na nagpapahintulot kay Mochen na dumaan sa lungsod. Napakabilis ng mga galaw ni Mochen, hindi mas mabagal kaysa sa mga micro-step ni Terence na parang paro-paro, ngunit iyon ang mga panahong pinipigilan ni Terence ang kanyang lakas. Habang ipinagmamalaki pa rin ni Horen ang kanyang lakas sa harap ng pamilyang Cheng, nakarating na si Mochen sa kabilang dulo. Sa isang simpleng suntok, napatay niya ang isa pang eksperto sa entablado na si Profound. Ang natitirang 10 katao ay hindi nang ahas na lumaban at masunuring lumapit upang salubungin si Jomer at ang iba pa. Mochen, medyo tuso ka. Napatay mo nga pala yung Profound Stage Cultivator doon. Buti na lang at mas malakas yung napatay ko. Nang makita ni Horen na bumalik si Mochen, hindi niya agad nakalimutang ipahayag ang kanyang pakiramdam ng pagiging higit na mataas. Nakakabagot. Parang bata. Huwag mong sabihin kahit kanino na kilala mo ako. Sumanghel si Mochen at tumalikod, ayaw makipag-usap sa kanyang nakababatang kapatid. Sok, nagsasalita ka na parang walang gustong makakilala sa'yo. Sino ka ba? Sumanghel si Horen at lumingon para tingnan ang mga tao ng angkan ng Cheng, lumuhad ka kung gusto mong mabuhay, tumayo ka kung gusto mong mamatay, at magluhod ka kung gusto mong maging halos patay. Ang mga lalaki ay nakaluhod dito, ang mga babae ay nakaluhod doon, at ang mga androgynous ay nakaluhod sa gitna. Ilang beses na kumaibot ang mga labi ni Mochen, ramdam ang matinding kalungkutan dahil sa pagkakaroon ng isang pangalawang kapatid. 6,618. Medyo nalilito ang ekspresyon ni Jomer. Nakaramdam siya ng sakit ng puso dahil sa pagkawala ng dalawang eksperto sa entablado ng Profound. Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na lubos na mababawasan ang lakas ng pamilyang Cheng. Kahit na hindi sila patayin ng mga tao ng walang kapatay na akademya, hindi magiging maganda ang kanilang mga susunod na araw. Sa buong lugar ng Mystic Division C, bukod sa School Alliance, mga rehiyon sa kabundukan, at mga pamilyang aristokratiko, mayroon ding hindi mabilang na maliliit na puwersa na katulad nila. Karaniwan na nilang lumunin ang isa't isa. Matapos marinig ang mga salita ni Horen, si Jomer ay nasa tulala pa rin. Ang alam lang niya ay malamang na matatapos na ang pamilyang Cheng, at ang sanhi ay ilang maliliit na alitan lamang sa pagitan nila ni Yaren. Bukod kay Jomer, karamihan sa mga tao sa angkan ng Cheng ay hindi nang ahas na sumuwi kay Horen. Masunurin nilang sinunod ang kanyang mga tagubilin at pinaghiwalay ang mga lalaki at babae. Ang mga gustong mamuhay ng maligaya ay lumuhod. Sa mahigit 20 katao, tanging si Jomer at ang dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang ang hindi gumalaw. Ang dalawang iyon din ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang Cheng, ngunit ang kanilang lakas ay bahagyang mas mababa kahit nasa yugto ng nascent soul. Tulad ni Jomer, nalilito rin sila. Dahil si Jomer ang kanilang pinuno, hindi nila namamalayang sumunod din sila nang makita nilang hindi ito gumagalaw. Napakagaling, lahat ay lubos na nakikipagtulungan. Ang mga nakaluhod ay gustong mabuhay, at ang mga nakatayo ay gustong mamatay. Ang tanong ay, bakit ko dapat tuparin ang mga kahilingan ninyo? Hindi ko kayo kilala, di ba? Pabalik-balik na naglalakad si Horen, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Agad na natulala ang mga miyembro ng angkan ng Cheng na nakaluhod sa lupa. Ano ang ibig niyang sabihin? Gayunpaman, hindi na nila kailangang magtanong dahil ginamit na ni Horen ang kanyang mga kilos para mabigyan sila ng sagot. Ang dalawang sawa ng apoy ay sumulpat mula kaliwat kanan, at lahat ng mga taong nakaluhod ay naanod ng walang pagbubukod. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw ang mga kaawa-awang sigaw, at sa isang iglap, ang lahat ay bumalik sa katahimikan.
Si Jomer at ang dalawa pang lalaki ay basang-basa ng malamig na pawis. Hindi nila inakala na ito na ang magiging resulta. Lumuhad sila upang magmakaawa para sa kanilang buhay, ngunit sa huli, lahat sila ay namatay ng walang bangkay. Sa kabilang banda, silang tatlo ay maaari pa ring tumayo rito at huminga ng malalim dahil sa isang sandali ng pag-aalinlangan. Nakita ni Terence ang eksenang ito at natulala siya. Talagang malupit si Horian. Gaya ng inaasahan, ang mga taong kasama ng black-bellied little loli ay hindi madaling pakisamahan. Walang gaanong kaugnayan ang mga miyembro ng pamilyang Cheng kay Terence. Sa kabaligtaran, nagkaroon sila ng ilang alitan noon. Natural lang na hindi malulungkot si Terence na sila ay napatay, ngunit nabigla siya sa mga pamamaraan ni Horian. Kung siya iyon, tiyak na hindi niya magagawang buhatin ang mga taong ito na walang panlaban. Nakaalis na si Yaren sa lungsod at nakatayo sa gilid para manood ng palabas. Ngayon, pakiramdam niya ay para siyang nauupo sa gitna ng mga tusok-tusok. Gusto niyang lumayo sa mga taong ito, ngunit natatakot siyang masaktan sila. Kaya naman, tanging ngiti lang ang nagagawa niya habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hoy, kayong tatlo, gusto niyo bang mabuhay o mamatay? Casual na tinapik ni Horen ang kanyang manggas, na parang ang pagpatay sa napakaraming tao ay nagdulot lamang ng ilang alikabok na lumipad. Gising na si Jomer. Hindi na niya inisip ang kaligtasan o pagkawasak ng nayo ng pamilyang Cheng. Sa halip, sinimulan niyang pag-isipan kung makakabalik ba siya ng buhay sa nayo ng pamilyang Cheng. Gusto ko nang mamatay. Hindi na hinintay ng dalawa pang miyembro ng pamilyang Cheng si Jomer sa pagkakataong ito, sa halip ay nagmadali silang magsalita ng sabay-sabay. Ngayon lang, patay na ang mga gustong mabuhay, at buhay pa ang mga gustong mamatay, kaya mas mabuting patuloy na isipin ang kamatayan. Bueno, dahil minsan na kitang tinanggihan, medyo mahihiya akong tanggihan ka ulit. Kung gayon, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Nagkibit balikat si Horen, na para bang wala siyang magawa. Natulala silang dalawa. Hindi ba't sinabi nilang gusto na nilang mamatay pero hindi pwede? Hindi dapat ganito ang script. Hindi. Gusto ko pang mabuhay. Mabilis na gumanti ang isa sa kanila, ngunit huli na ang lahat. Dalawang bola ng apoy ang sumabog sa kanilang mga katawan. Sa pagkakataong ito, hindi na ginamit ni Horen ang kanyang tunay na chi para magpakita. Ikinumpas lang niya ang kanyang kamay at pinaalis ang dalawang walang kwentang golden core cultivator na ito. Kung gusto mo akong patayin, patayin mo na lang ako. Bakit kailangan mong gumawa ng napakaraming trick? Ako, Jomer, ay mahina at hindi mo kalaban, pero balang araw, makakatagpo ka ng isang taong mas makapangyarihan pa sa iyo. Tingnan natin kung kaya mo pa ring maging mayabang. Ang isang brutal, mapangapi, at taksil na taong tulad mo ay tiyak na magdudulot ng paghihiganti sa hinaharap. Namumula ang mga mata ni Jomer habang isinusumpa niya si Horian. Dahil mamamatay din naman siya, mabuti pang bilasan na lang niya ang lahat. Tungkol naman sa pagtaya ng buhay niya, hindi man lang naisip ni Jomer, dahil hindi naman iyon pagtataya ng buhay niya, kundi paghingi na mapahiya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero kaya kong hulaan kung ano ang mangyayari sa iyo ngayon. Walang pakialam si Horen, may mapangasar na ngiti sa kanyang mga labi. Handa na siyang tapusin ang kanyang karera ng ganoon na lang. Pangalawang senior brother yun, pwede ba tumigil ka na sa pagpatay ng tao? Sa tingin ko hindi magandang ideya yan. Biglang tinanong ni Cynthia si Horen, ngunit ang totoo, hinihiling nito kay Horen na pakawalan na si Jomer. Haha, kung sinabi ni junior sister na huwag pumatay, hindi kami papatay. Swerte ng batang bandidong ito. Kung hindi, sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng kanyang kamatayan. Lumingon si Horen at ngumiti, saka agad na binawi ang kanyang kamay. Maswerte ka ngayon at nakilala mo ang aking nakababatang kapatid na may pusong bodhisattva. Bilasan mo at umalis ka na. Huwag mo akong hayaang magkita pa kayo, kung hindi ay pahihirapan kita. Para kay Horen, ang Jomer ay isa lamang malalanggam na nilalang. Maaari niya itong patayin anumang oras, kaya kung hahayaan niya itong umalis, bahala na.
Nagngingit-ngit si Jomer at tinitigan si Horen, pagkatapos ay si Cynthia. Walang sabi-sabi, kumuha siya ng isang teleportation talisman at naglaho. Huwag ka nang maglaro ng mga nakakabagot na laro sa hinaharap. Masyadong pambata yan. Nilagpasan ni Mochen si Horen at sinabi ito nang walang pakialam bago naglakad papunta sa tabi ni Cynthia. Path, naunahan na naman kita. Wala kang mapaglaruan, tapos sinasabi mong nababagot ako. Ikaw ang nakakabagot at parang bata. Dumura si Horen at mabilis na tumakbo palapit. Junior sister, dito na natapos ang maliit na pakikipagsapalaran sa bayan ng Bluestone. Dapat na ba tayong magsimula para sa malaking pakikipagsapalaran? Nang kausapin ni Mochen si Cynthia, hindi siya kasing lamig ng kay Horen. Sa halip, mainit siyang ngumiti at hinihingi ang kanyang opinyon sa malumanay na boses. Opo, senior brother yon, kayo ang magdesisyon. Makikinig ako sa dalawang senior brother. Ngumiti si Cynthia at mukhang napakamasunurin. Iisipin ng mga taong hindi pamilyar sa kanya na isa lamang siyang masunuring bata. Hoy, anong ginagawa mo pa rito? Bilisan mo at umalis ka na. Huwag kang makaabala. Sumunod si Horen, at medyo nalungkot nang makita si Terence na nasa tabi pa rin ni Cynthia. Kung hindi sinabi ni Cynthia na ayaw na niyang pumatay, ganoon din sana ang gagawin ng lalaking ito kay Terence. Pwede na ba akong umalis? Pagkatapos ay aalis na ako. Naiinip na si Terence, kaya ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at naglakad palayo. Teka, Theo Linford, huwag kang magmadaling umalis. May kailangan pa akong tulong mo mamaya, ha? Inabot ni Cynthia ang kanyang kamay at inalog ang manggas ni Terence. Yung tipong nakanguso. Gustong-gusto na siyang sipin ni Terence palayo. Tumigil ka. Sinabihan ka ng aking nakababatang kapatid na huwag kang umalis, kaya huwag kang umalis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Horen. Mali ba ang taong hinabol nila? Kaya naman, agad siyang lumabas para pigilan sila. 6,619. Parang ilog ng mga sumpa ang puso ni Terence, bakit ang hirap umalis sa bayan ng Starling? Mabuti na lang at hindi dumating ang sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Kung nagsama-sama sana sila, mas masigla sana ang lahat. Ikaw, huwag kang lumapit. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Hindi rin nanatiling walang ginagawa si Mochen. Tumalikod siya at pinabalik si Yaren, na gustong bumati ngunit hindi naglakas loob. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Greenstone Town para tumulong dahil sa Domain Lord ng rehiyong bundok. Gumawa rin siya ng isang maliit na misyon para makakuha ng ilang puntos. Tungkol naman sa pakikipag-usap sa mga tao ng Greenstone Town, wala siyang interes dito. Ang mga anak ng langit na mayabang sa walang kapantay na paaralan ay hindi mga henyo sa parehong antas, kaya hindi man lang nila ito papansinin. Opo, maraming salamat po sa inyong tulong, mga Ginoo. Maraming salamat po, lubos po akong nagpapasalamat. Mabilis na yumuko si Yaren at nagpasalamat sa kanya. Ang pagtanggi ni Mochen na palayain siya ang siyang eksaktong gusto niya. Naghanda siya ng ilang regalo para sa kanya, ngunit ngayon ay nagpasya siyang huwag nang ilabas ang mga ito. Si Yaren ay nasa ilalim ng matinding pressure sa pakikitungo sa mga henyong ito na may iba't ibang emosyon. Bukod pa riyan, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin ngayon, at ang pagpatay kay Jomer. Ang lakas ng angka ng Cheng ay nabawasan ng mahigit kalahati, at ito ang pinakamagandang panahon para maghiganti siya. Mga senior, mayroon pa ba kayong ibang mga tagubilin? Walang magawa si Terence. Kung pipigilan man siya ng pamilya Cheng, maaari pa rin niya silang patayin, ngunit ang pumipigil sa kanya ay si Cynthia. Hindi niya gusto ang babaeng ito na may dalawang mukha, ngunit mayroon itong kapatid na lalaki na nagngangalang Wang Xiang. Para sa kapakanan ni Wang Xiang, nagpasya si Terence na huwag hawakan si Cynthia. Kaya ang nagawa na lang niya ay patuloy na makipaglaro kay Cynthia, umaasang mapupuksa ang batang babaeng ito sa lalong madaling panahon. Junior sister, bakit mo pinapanatili ang lalaking ito? Kung ayaw mo sa kanya, bakit hindi ka tulungan ng iyong nakatatandang kapatid na turuan siya ng leksyon? Lumapit si Horen kay Cynthia. Walang kwenta ang lakas ni Terence sa mga mata niya.
Hanggat masaya si Cynthia, kaya niyang gawin ang lahat para sa kanya. Pangalawang nakatatandang kuya yon, hindi sapat ang tatlo para sa misyong ito. Sa tingin ko ay kaaya-aya ang tiyuhin na ito, kaya gusto ko siyang isama. Mga nakatatandang kapatid na yon, ano sa palagay mo? Nagpalipat-lipat ng tingin si Cynthia kina Mochen at Horen habang nakangiti, ang tono ng kanyang boses ay may bahid ng pagiging mapang-akit. Mabuti. Siyempre maganda. Napakamaalalahanin ng nakababatang kapatid, sa tingin ko dapat nating gawin ito sa ganitong paraan. Agad na nagdesisyon si Horen. Hanggat masaya si Cynthia, gagawin niya ang lahat. Junior sister, sigurado ka bang gusto mo siyang isama? Masyado pa ring mahina ang lakas ng orihinal na antas at magiging pasanin natin ito. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Mochen, tanda ng bahagyang hindi pagsang-ayon. Gusto sana niyang pumayag, pero nauna nang pumayag si Horen, kaya ang tanging nagawa niya lang ay ang pagtutol ay makuha ang atensyon ni Cynthia. Totoo rin ang mga alalahanin ni Mochen. Ang misyong ito ay nangangailangan ng lakas kahit man lang ng profound stage, at si Terence ay wala pa sa tugatog ng orihinal na antas. Malayo pa siya roon. Nakatatanda kong kapatid na si Yon, sa tingin ko ay napakalakas ng tiyuhing ito. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi magiging pabigat si tiyuhin. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Cynthia, ngunit iginiit niya na eksperto si Linford. Hindi nakapagsalita ang dalawang magkapatid ng pamilyang yun. Kung sasabihin ni junior sister na napakalakas niya, siguradong napakalakas niya. Wala akong tutol. Patuloy na sinuportahan ni Horen si Cynthia, at kasabay nito, sinulyapan niya si Mochen. Bagamat kadalasan ay hindi sila magkagusto at nagtatalo, para silang kambal. Ang kanilang kimika ay halos kapareho ng kina Merong Shenyan at ng kanyang kapatid. Kaya naman, nang makita ni Mochen ang tingin sa mga mata ng kanyang patid, agad niyang naunawaan. Nangangahulugan ito na si Terence ang unang magiging pamatay kanyan, magagamit niya ng husto si Terence kung sakaling makasalubong sila sa anumang mapanganib na lugar. Sige. Dahil mapilit si junior sister, napagdesisyonan na. Dahil alam ito, hindi na nagpatuloy sa pagtutol si Mochen at tumango bilang pagsang-ayon. May importante akong kailangang asikasuhin. Huwag mo akong tawagin para sa misyon mo. Umikot ang tingin ni Terence sa loob, siya naman ang hindi pinapansin, tapos hindi man lang nila hinihingi ang opinyon niya. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pagkumpleto ng misyon kasama namin? Hindi mo ba alam na tinutulungan ka namin? Kung ibang tao lang yan, wala silang pagkakataong magmakaawa sa amin na isama sila. Nangangahas ka pa ring sabihing hindi ka malaya. Nanlaki ang mga mata ni Horen. Kung hindi alam ni Terence kung ano ang makakabuti para sa kanya, baka umatake na lang siya. Isa lamang siyang walang kwentang orihinal na batang tagapagsaka. Isang karangalan niya na ang tatlong superhenyo ng walang kapantay na akademya ay handang isama siya, ngunit nang ahas pa rin siyang magreklamo. Mga nakatatandang kapatid na yon, ayaw sumama ng tiyuhin na ito sa atin. Ano ang dapat nating gawin? Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cynthia, at mukhang kaawa-awa siya. Hindi na ito natiis ng magkapatid na yon. Junior sister, napakawalan diye talaga ng lalaking ito. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko lang siya ng mag-isa, at baka magbago pa ang isip niya. Ngumiti si Horen ng may masamang tingin habang nakatingin kay Terence. Hindi masaya si Mochen, hindi alam ni Terence kung ano ang makabubuti para sa kanya. Kung gusto man turuan ni Horen ng leksyon ang batang ito, wala siyang laban. Sige, sasamahan kita. Ayos lang ba? Biglang nagbago ang tono ng boses ni Terence, parang takot talaga siya kay Horen, at walang magawang ekspresyon sa mukha niya. Sa katunayan, si Terence lamang ang nakakaalam na hindi siya natatakot sa tatlong mahihinang estudyanteng ito, kundi sa mga humahabol sa sekta ng langit. Sa saklaw ng pandaman ni Terence, may tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit na papalapit sa bayan ng Starlang. Base sa kanilang mga aura, nasa maagang yugto na sila ng paghahati ng lupa. Dahil tatlong master ang nasa ganitong porma sayon, ang kapangyarihang kaya nilang ilabas ay malamang na malapit sa Sea Rift Realm, kaya ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa kanila.
Dahil gusto ni Cynthia na makuha ang panig niya, nagpa siya si Terence na sumang-ayon na lang. Kung kasama siya ng mga walang kapantay na taga-eskwela, kahit na makatagpo pa nila ang sekta ng Heavenly Formation, wala silang pag-aalinlangan. Walang utang na loob kang lalaki. Pumayag ka na lang ba ng ganoon-ganoon? Gusto sanang makausap ni Horen si Terence ng pribado at sinusubukan niyang mag-isip ng mga salita para takutin ito, ngunit pumayag si Terence bago pa man ito makapagsalita. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, at hindi siya nakapag-react agad. Hindi nga ako pumayag. Ano bang gusto mong gawin ko? Sinadya ni Terence na malungkot ang mukha, sinusubukang alisin ang hinala ni Cynthia. Ang ganda niyan, Terena. Hindi ito pinaniwalaan ni Cynthia at iginiit na sumama sa kanila si Terence. Mabilis na dumating ang mga tao mula sa sekta ng pagbuo ng mga heavenly spell. Nawala na ang boses ni Cynthia, at wala na siyang oras para ilabas ang kanyang teleportation talisman nang dumating ang tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit malapit sa bayan ng Starlang. Hindi na nila inabala pang itago ang kanilang Earth Stage Chi. Ang lakas! Anong ginagawa ng tatlong ito? Nagbago ang ekspresyon ni Mochen, at agad siyang naging handa sa labanan. Alam ni Mochen na kahit makipagsanib puwersa siya kay Horen, maaaring hindi nila kayang labanan ang sinumang cultivator sa yugto ng pagbuo ng lupa. Kung ang tatlong taong ito ay darating na may puot, sila ay mapapahamak. 6,620. Ang bilis nila. Nakarating na sila sa bayan ng Bluestone. Hindi ginamit ni Cynthia ang talisman sa teleportasyon para umalis. Ang walang kapantay na paaralan ang siyang Panginoon ng bundok na ito. Bagamat makapangyarihan ang tatlong lalaking nakasuot ng asul na damit, hindi sila sineryoso ni Cynthia. Bukod pa rito, bilang munting prinsesa ng isang pamilyang anting-anting, tiyak na mayroon siyang mga kahangahangang kakayahan na makapagliligtas ng buhay. Hindi magiging mahirap para sa kanya na harapin ang ilang mga ekspertong nagwawasak ng mundo. Nang makita ni Mochen at Horen ang ngiti ni Cynthia, bahagyang namula sila at nagkatinginan ng alanganin. Binawi na ni Terence ang kanyang spirit sense, hindi na niya pinapansin ang tatlo. Tutal, mga Earth Formation Masters sila, kahit na hindi kasing lakas ng sa kanya ang kanilang spirit sense, hindi pa rin ito dapat maliitin. Kung mararamdaman nila ang spirit sense ni Terence, magiging malaking problema iyon ng walang dahilan. Sino kayo? Agad na lumapit ang tatlong lalaking nakaasul na damit kina Cynthia at sa iba pa kasama si Yaran. At sino ka? Hindi ba dapat mo munang iulat ang pinagmulan ng pamilya mo bago magtanong sa iba? Malamig na sumingot si Mochen at itinaas ang kanyang ulo para salubungin ang mga mata ng lalaki. Siguro'y medyo nakakahiya ang kanyang ipinakitang kinakabahan ngayon, kaya naman napakatigas ng kanyang loob. Sa rehiyong ito ng kabundukan, ang mga estudyante ng walang kapantay na akademya ay hindi nang ahas na maging matatag, kaya mas mabuting umuwi na lang sila at magtago. Isang estudyante ng Wushuang Academy. Hindi pinansin ng lalaking nakaasol ang kawalang galang ni Mochen. Dama ko ang tingin niya sa kanilang mga roba at sa badge ng academy na suot nila, at lumambot ang kanyang ekspresyon. Ang sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit ay nakatago malapit sa walang kapantay na akademya, at karamihan sa mga disipulo nito ay nagmula sa walang kapantay na akademya. Masasabing ang dalawang panig ng iisang barya ay umiiral. Tama. Kami ay mga estudyante ng walang kapantay na akademya. Maaari ko bang malaman kung sino kayong tatlong senior? Napansin ng matalas na pandama ni Mochen ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaking nakaasol na damit. Malamang alam niya ang tungkol sa walang kapantay na academy, kaya agad na naging mas palakaibigan ang kanyang tono at kilos at magalang niyang ikinuyom ang kanyang makamao. Malalaman ninyo kung sino kami sa hinaharap. Marahil ay magiging isa kayo sa amin. Tumingin ang lalaking nakaasol na damit kay Mochen ng may malalim na tingin at tumango. Nanginig ang mga katawan ni Yun Moyi at Horen habang nanlalaki ang kanilang mga mata, na parang may naisip sila. Walang reaksyon si Cynthia. Malinaw na narinig na ng magkapatid na yun ang tungkol sa mga sekta dati, ngunit hindi pa sila nakakausap ni Cynthia. Binabati ni Mochen ang tatlong nakatatanda.
Hindi naglakas loob na magdahan-dahan ang magkapatid na yon at magalang na binati silang tatlo. Kumurap si Cynthia at yumuko rin, at sumunod din si Terence. Mga kasama, may nakita ba kayong mga estranghero na dumaan? Ang lakas niya ay halos nasa yugto ng pagbukas ng bundok. Ganito ang hitsura niya. Naglabas ang lalaking nakaasol na damit ng isang drawing, iyon ang imahe ni Terence noong tumakas siya mula sa sekta. Hindi maiwasan ni Terence ang matuwa nang makita niya ang larawan, patay na sana siya kung wala siyang maskara. Malamang na ang larawang ito ay isang pagbabalat kayo lamang ng taong ito. Kaya, kung may makita kayong kaoy na hinala, maaari kayong magulat sa amin. Itinabi ng lalaking nakaasol ang larawan at casual na sumulyap sa karamihan. Nang inig ang puso ni Terence, inakala ng sekta ng Heavenly Array na nakabalat kayo siya, at masamang balita iyon. Ngayong may hula na sila, tiyak na mas bibigyang pansin ng kabilang panig ang mga nagbalat kayo. Mabuti na lang at sapat na ang antas ng pagpapakita ng pulang alikabok, kaya walang napansing mali ang mga lalaking nakasuot ng asul na damit. Kung hindi, malamang nabunyag na sila agad. Tatlong nakatatanda, maliit lang ang bayan natin na Bluestone. Nitong mga nakaraang araw, walang makapangyarihang eksperto ang dumaan, maliban sa ilang lord na ito, syempre. Sumagot si Yaren ng may malaking ngiti, umaasang papayagan siya ng lalaking nakaasol na damit pagkatapos niyang magtanong. Sa katunayan, naramdaman ni Yaren na si Terence ang pinakakahinahinalang tao. Syempre, kung pag-uusapan ng lakas, napakalaki ng pagkakaiba ni Terence sa lalaking nakasuot ng asul na damit. Sina Nasan Soul at ang nahati na bundok ay parang mga langgam at elepante. Bukod doon, nakatayo si Terence sa likod ni Cynthia, at tila kasama niya ang mga tao mula sa walang kapantay na paaralan. Sino ang mag-aakala na magagalit ang paaralan kung isasali nila si Terence? Sa rehiyong ito ng kabundukan, kahit sino ay maaari mong masaktan maliban sa walang kapantay na paaralan. Ayos lang kung wala ka. Pumunta ka at ipaalam sa lahat ng nandito na manatiling nakatutok at bigyang pansin ang sinumang kaoy na hinalang tao na nakakatugon sa mga kinakailangan. Malamig na nagutos ang lalaking nakaasol na damit at itinapon si Yaren. Nakaramdam ng pagkadismaya si Yaren, ngunit hindi niya maaaring saktan ang damdamin ng sinuman sa mga taong nasa harap niya, kaya't ang nagawa na lamang niya ay tumayo at umalis ng may paggalang. Habang paalis siya, isinumpa ni Yaren sa sarili na balang araw, hahayaan niyang maranasan ng mga taong ito ang maging minamaliit at hindi papansinin. Nakatanggap kami ng misyong pang-rescue mula sa bayang Bluestone, kaya nagmadali kaming tumulong. Tungkol naman sa mga eksperto sa entablado ng Profound, napatay ko ang ilan sa kanila, pero sila ay mula sa angkan ng Cheng. Wala silang kinalaman sa taong hinahanap mo. Lumapit din si Horen para magpaliwanag. Hindi niya binanggit si Terence, hindi dahil sa sinusubukan niya itong pagtakpan, kundi dahil si Terence ay isa lamang patibong sa kanyang paningin. Ang isang bagong silang na basura sa Soul Stage ay walang karapatang mabanggit. Nakita ng lalaking nakaasol na damit na kakaiba ang damit ni Terence, pero wala siyang pakialam. Si Terence ay nakatayo sa likod ni Cynthia sa buong oras, kaya hindi nila namamalayang inakala nilang si Terence ang bantay ni Cynthia. Kung babanggitin ni Yaren na si Terence ay isang estranghero, o kung sasabihin ni Horen na nagkakilala lang sila pagkatapos nilang pumunta rito, kailangang suriin ng lalaking nakaasol na damit ang tunay na pagkakakilanlan ni Terence. Ngayong inakala nilang kakampi lang si Terence ng walang kapantay na paaralan, natural lang na hindi na sila magtatanong pa. Kasabay noon, nawala na sa kanilang paningin ang tunay na Terence. Dahil walang mga palatandaan, hindi na nag-aksaya ng oras ang tatlong lalaki at tumalikod na para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sina Cynthia, Terence, at ilan pang iba na lamang ang natira. Theo Linford, parang medyo kinakabahan ka ata kanina. Tumingin si Cynthia kay Terence na may bahagyang ngiti sa mukha, mukhang inosente na parang casual lang ang kausap nito. Siguro. Sobrang bigat ng pressure mula sa tatlong senior na yan kaya pakiramdam ko nasa ilalim ako ng bundok kapag nakikita ko pa lang sila. Normal lang nakabahan ako. Tumawa si Terence, medyo natakot.
Nagkukunwari lang siyang kinakabahan habang nakaharap sa tatlong Earth Formation Masters, kakaiba kung ang isang baguhang Soul Cultivator ay hindi kinakabahan. Tio, napakatapat mo naman. Ngumiti ng matamis si Cynthia, mahirap sabihin kung pinupuri ba niya o iniinsulto si Terence. Ha! Ayos lang. Tumawa ng matamlay si Terence habang nag-iisip ng paraan para maalis ang babaeng may dalawang mukha. Sige, kung wala nang iba, bilasan na natin ang ating paglalakbay. Maaari na tayong bumalik sa academy sa sandaling matapos natin ang misyon. Pumalakpak si Mochen at pinaalalahanan siya. Oo, tama si senior brother yun. Bilasan natin at umalis na. Ngumiti si Cynthia habang naglalabas ng ibang talisman sa teleportasyon kumpara sa ginamit ni Terence dati. Mabilis na pinalibutan ng magkapatid na yun si Cynthia at sinabihan si Terence na lumapit, ngunit huwag kay Cynthia, kundi silang dalawa lamang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.